Masayang araw, mga ka-PL. Parang may konting katangahan din itong mga taga-kamara, ano? Huh? Sa darating daw po na State of the Nation Address ni Bongbong Marcos, mga kababayan, magpapadala pa rin daw po sila ng imbitasyon sa dating Pangulong Duterte. Kahit alam po nila, mga kababayan, na hindi makakadalo ang dating Pangulong Duterte sa nasabing zona ni Bongbong Marcos dahil nga nasa detention center ng ICC at higit sa lahat, hindi siya tatanggapin sa ating bansa dahil ang dahilan nila, mga kababayan, hindi daw pwedeng manghimasok ang ICC sa Pilipinas. Kasi hindi tayo membro ng ICC, pero utang ina, nung kinuha nila ang Tatay Digong, nakapanghimasok man sila. Ito yung balita, mga kababayan, parang hindi ko maintindihan kung pang-aasar ba ito, pang-iinsulto ba ito. Di ba? Alam nyo na nga hindi makakarating yung dating Pangulo, tapos imbitahan nyo pa. Nang iinsulto yata kayo ito sabi sa gitna ng paghahanda para sa State of the Nation Address ng Pangulo, sinabi ng Secretary General ng Kamara na kabilang pa rin sa padadalhan ng imbitasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag kasi dati kang naging Pangulo ng bansa, mga kababayan, lalo na't buhay ka pa, obligado na magpapadala pa rin sila ng imbitasyon sa mga ito. Katulad nila Gloria Macapagal Arroyo, nandiyan pa, buhay pa rin si Estrada, di ba? Nariyan ang ating dating Pangulong Duterte. Kaya magpapadala ho sila ng imbitasyon para sa SONA. Ngayon, ang tanong natin, mga kababayan, kahit 1,000 imbitasyon ang ipapadala ninyo sa dating Pangulong Duterte, hindi ho makakarating yan. Hindi nyo ho ba naiisip yan? Ano to, respeto na lang. Dahil dati siyang Pangulo ng bansa, respeto na lang na padadalhan ninyo siya ng imbitasyon kahit na alam naman ninyo na hindi makakarating, parang may katangahan kayo. Di ba, mga kababayan? Kung si Pangulong Duterte, mga kababayan, imbitahan nila, o inimbitahan nila kahit hindi makakarating, si BP Sara, mga kababayan, inimbitahan din ho nila. Kaso, bigo na naman sila sa imbitasyong ibinigay o ibibigay pa lang nila sa ating pangalawang Pangulo. Kasi sa pangalawang beses na pagkakataon, mga kababayan, tablado na naman si Junior. Hindi na naman dadaluhan ni Inday Sara ang SONA niya. Ito yung balita, pangalawang beses na. Ayan. BP Sara hindi ulit dadalo sa SONA ni BBM, o hindi ulit dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco nitong Huwebes, Hunyo 19, nakatanggap sila ng liham mula sa tanggapan ni Duterte kung saan nakalahad na hindi dadalo ang Vice Presidente sa ika-4 na SONA ni Pangulong ng Pangulo. Mga kababayan, inunahan na pala sila. Inunahan na pala sila ni Inday. Bago pa siguro, hindi natin alam kung naipadala na ngayon o ipapadala pa lang. Kasi meron di umanong liham na nagmula po sa tanggapan ni BP Inday Sara na nakarating po ito sa Secretary General ng Kamara, mga kababayan, na hindi dadalo si Inday Sara. Hoy,
Huwag nyo na akong padalhan ng imbitasyon at hindi ako makakadalo. Parang ganun siguro ang tawag nito, ang liham ni BP Inday Sara. Tablado na. Sabagay, ano nga namang papakinggan ni Inday Sara sa mga sasabihin ni Junior, mga kababayan? Alam naman ni Inday Sara na wala namang nagagawang trabaho itong mamang ito. Ni isang poste nga ng tulay, hindi po nakapagpatayo. Puro butas-butas lang sa lupa. Pero hindi naman natutupad o na itatayo itong mga establishmento na proyekto nitong administrasyong ito. So, useless, mga kababayan, ang SONA na yan. Kaya hindi dadaluhan ni Inday Sara. Ito pa, dagdag pa. Ito yung mismong sinabi ni Secretary General. We received this note that she won't be attending this SONA. Saad ni Velasco sa mga mamamahayag. Sa interview pala ito. Si Duterte pa lamang ang nagsabing hindi dadalo sa SONA mula sa mahigit 200 imbitasyon na ipinadala nito sa institutional guest. Si Inday Sara pa lang ang nagsabing hindi dadalo. Baka yung iba na mga kaibigan ni Inday, mga kababayan, baka sa susunod na araw, bago dumating ang SONA, baka magpahayag din na kami rin, di rin kami dadalo. Ano ipagmamalaki niya si Torre? Pagmamayabang niya yung trabaho ni Torre. Kasi kung siya lang, mga kababayan, wala naman talaga siyang nagawa. Na totoo lang talaga. Wala man tayo nakita ng mga bagong ospital, mga palipara na napagawa niya, mga malalaki at mahabang mga kalsada, 'di ba? Yung ngang San Juanico Bridge, hindi pa nga yata kinukumpuni, mga kababayan, dahil ayon sa mga balibalita, wala di umanong budget para dito. Napakaraming apektado na mga kababayan nating biyahero, lalo-lalo na itong mga negosyante, bit-bit yung kanilang mga produkto, hindi maitawid dahil hindi madaanan. Yan pa lang, San Juanico, hindi nga makumpuni-kumpuni. mga kababayan, dagdag pa ni Blasco, wala raw inihayag na rason ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Basta, hindi lang siya dadalo. Yun lang yun. Pero, ang totoong balita, mga kababayan, ganire. Meron pong isang balita dito, kapapasok lang ho nito, ayan, mag-iisang oras pa lamang po ang nakalipas. Ito ang sabi, isa siguro ito sa dahilan kaya hindi dadalo at wala naman talagang planong dumalo si Inday Sara sa SONA na yan. Parang umiiwas talaga si Inday sa SONA ni Junior kasi alam niya wala namang masasabing maganda, walang may pagmamalaki, walang may pagmamayabang. Tapos para saan pa dumalo siya? Baka mainis lang siya ba? At kapag mayroong sinabing mga accomplishment kahit wala naman. Ito, the Office of the Vice President o OVP announces that Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne, mga kababayan. Malay natin, pagkatapos ng rally na yan, sa June 22, mayroon pang ibang lakad ang ating pangalawang Pangulo. Kaya, nagpahayag na sila, inunahan na nila ang Secretary General na hindi sila makakadalo o hindi siya makakadalo sa SONA ni Junior, mga kababayan. Dahil dito, ayan, siyempre magiging busy siya, pupunta siya ng Australia, dadalo sa rally na Free Duterte Now. Yan, isa yan sa mga
kadahilanan maaari kaya hindi makadalo ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Dagdag ko na rin po ito. Parang nag-iinit po itong dalawa, mga kababayan. Nagsisimula pa lang yung init. No? Isang tabi na natin yung mga imbitasyon na yan sa SONA. Dagdag ko na rin ho ito. Ito sabi, pinaboran ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang desisyon ng Commission on Election o COMELEC na kansilahin ang rehistrasyon ng Duterte Youth Party List. Naku po, mga kababayan. Parang sang-ayon yata si Panelo na hindi makakaupo sa Congress itong itong Duterte Youth Party List. Ito yung mismong sinabi ni Panelo, yang Duterte Youth, wala akong kabilib-bilib dyan. Nako, kita nyo na. Ginagamit lang talaga nila yung pangalang Duterte, lalo na yung mga nasa likod niyan. Puro mga hindi magaganda record niyan. Talagang ginagamit lang nila. Naku po, mga kababayan. Yan po ang sabi ni Panelo. Ano kaya ang magiging tugon dito ng Duterte Youth Party List, mga kababayan, especially dito kay Ronald Caldema? Pero para sa akin, wala akong kakampihan sa dalawa. Parehas po natin ito, kaibigan, mga kababayan. Parehas po ito taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Pero yun nga lang, nasabi ni Panelo na ginagamit lang di umano nitong Duterte Youth Party List ang dating Pangulong Duterte o ang pangalan ni Tatay Digong, mga kababayan. Mag-aantabay tayo kung ano ang magiging sagot dito ni Ronald Caldema. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.